Sigurado ba kayo na tama ang paghahanda ninyo sa inyong mga strawberry para sa susunod na ani? Iniisip nyo bang sapat na ang basta na lang maglagay ng kaunting dahon sa taniman? Paano kung sabihin ko sa inyo na isang maliit na pagkakamali na ginagawa ng halos siyam sa 10 hardinero ay pwedeng magpawalang saysay sa halos lahat ng inyong inaasahang ani? Oo, tama nga. Pwedeng buong tag-araw nyo inalagaan ang inyong mga halaman, pero sa isang maling hakbang lang, sa panahon ng paghahanda, mawawala ang lahat ng inyong pinaghirapan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na mahalagang hakbang na magpapalit sa inyong simpleng taniman ng strawberry sa isang tunay na plantasyon ng masaganang bunga. At ipinapangako ko, malalaman ninyo ang sikreto na hindi lang magpapaligtas sa inyong mga halaman para makaraos sa panahon ng pahinga, kundi magpapalabas din sa kanila na malalakas, malulusog, at handang magbigay sa inyo ng napakalaki at talagang napakalaking ani. Panoorin nyo ito hanggang dulo at maiintindihan nyo kung bakit ang kapitbahay ninyo ay nag-aani ng strawberry ng balde-balde, samantalang kayo ay hindi. Handa na ba kayong malaman ang totoo? Bago tayo sumisid sa mga detalye, sandali lang nating pag-isipan, ano nga ba talaga ang strawberry? Hindi lang ito basta isang halaman na namumunga sa tag-araw. Ito ay isang perennial na halaman na may komplikadong siklo ng buhay. Sa tagsibol at tag-araw, ginugugol nito ang lahat ng lakas sa pagtubo, pamumulaklak at pamumunga. At ang panahon ng paghahanda o autumn para sa iba ay hindi ang katapusan ng buhay nito, kundi isang napakahalagang yugto ng paghahanda para sa mahabang pahinga. Sa panahong ito mismo, sa loob ng maliit na halaman, nangyayari ang tunay na milagro. Naglalatag ito ng mga usbong ng bulaklak, yung mga mismong magiging prutas ninyo sa susunod na taon. Nag-iipon din ito ng sustansya sa mga ugat para malagpasan ang matinding lamig. Sa totoo lang, ang inyong susunod na ani ay hindi nabubuo sa tagsibol, kundi ngayon mismo sa panahon ng paghahanda. At ang ating tungkulin ay hindi manggulo, kundi tulungan ang halaman sa mahalagang gawaing ito. Sa pag-unawa nito, ang bawat susunod na hakbang ay magkakaroon ng malalim na kahulugan para sa inyo. Kaya, simulan na natin ang ating paghahanda. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang malawakang paglilinis. Isipin ninyo na ang inyong taniman ng strawberry ay parang bahay na kailangang ihanda bago umalis ng matagal ang may-ari. Ano ang una nating gagawin? Tama, alisin lahat ng hindi na kailangan. Ang layunin natin ay tanggalin ang lahat ng luma, may sakit, tuyo, at nagmumulang dahon. Wala na itong pakinabang sa halaman at ito pa ang nagiging perpektong pugad ng mga fungal spores at larvae ng peste. Gayun din, siguruhin nating bunutin ang lahat ng damo. Walang matitira. Hindi lang nito kinukuha ang mahalagang sustansya at tubig para sa strawberry, kundi pinatitigas din nito ang lupa na pumipigil sa paghinga ng ugat. Ang malinis at walang damong taniman ay susi sa kalusugan. Sa yugtong ito, hindi lang tayo nagpapaganda, kundi nagsasagawa tayo ng isang tunay na sanitary operation na nakakabawas sa panganib ng mga sakit ng halaman ng halos 50%. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakakontrobersyal na tanong na naghahati sa mga hardinero. Kailangan bang putulin o gupitin ang lahat ng dahon ng strawberry tuwing taglagas? Sigurado akong narinig na iyo na ang payo na gupitin ang lahat hanggang ugat, tutubo naman ang bago. Kaya tandaan nyo, ngayon at magpakailanman, isa ito sa pinakamapaminsalang mito. Ang lubusang pagputol ng dahon ay matinding stress sa halaman bago ang taglamig. Mawawalan ito ng natural na paraan para mag-photosynthesis at mapipilitan itong ubusin ang mahalagang lakas na inipon.
para sa paglampas sa taglamig para lang magpatubo ng bagong dahon. Ang tamang pamamaraan ay selektibo at malinis na paggupit. Tinatanggal lang natin ang mga dahon na halatang may sakit, may batik, kalawang, tuyo o nakadikit na sa lupa. Pero ang malulusog at berdeng dahon sa gitna ng halaman ay hindi dapat galawin. Sila ang panangga at imbakan ng enerhiya na nagpoprotekta sa puso ng halaman at patuloy na nagbibigay sustansya dito hanggang sa mismong taglamig. Para sa ating maselang gawain, mahalaga ang tamang kasangkapan. Kalimutan na ang karit o panggapas ng damo. Ang pinakamabuting kaibigan natin sa yugtong ito ay ang matalim na panggupit ng halaman o gunting panghardin. Bakit mahalaga ang talas? Ang mapurol na gamit ay hindi pumuputol. Dinudurog at pinupunit nito ang mga himaymay ng halaman. Nagiiwan ng bukas na sugat na madaling kapitan ng impeksyon. Bago magsimula at kapag lumilipat mula sa isang halaman patungo sa iba, tiyaking disimpektahin ang talim ng iyong gamit. Pwede ang anumang solusyon ng alcohol, chlorhexidine, o kahit matapang na solusyon ng potassium permanganate. Hindi ito pagiging praning. Ito ay bahagi ng propesyonal na kalinisan ng isang hardinero. Sa ganitong paraan, maiiwasan mong mailipat ang posibleng sakit mula sa isang halaman sa buong plantasyon. At syempre, huwag kalimutan ng guwantes. Hindi lang nito poprotektahan ang iyong mga kamay, kundi pipigilan din ang paglipat ng pathogens. Ang susunod na bahagi ng ating paglilinis para sa strawberry ay ang pagharap sa mga suwi. Ang mga mahahabang sangang ito na siyang paraan ng strawberry para dumami ay nakakakuha na ng maraming lakas at sustansya mula sa inang halaman, lalo na pagsapit ng panahong ito. Kung hindi ninyo balak palawakin ang inyong taniman at patubuin ang mga bagong roseta, nararapat lamang na tanggalin ang lahat ng suwi. Wala na itong silbi sa atin at sa inang halaman. Putulin ang mga suwi ng malapit sa pinakapuno ng inang halaman. Huwag mag-iwan ng mahahabang putol or stubs dahil maaari itong pagmulan ng pagkabulok. Kung ang layunin naman ninyo ay makakuha ng mga bagong pananim, ang tamang proseso ay hayaan lamang ang una at pinakamalakas na roseta sa bawat suwi na umugat at tanggalin ang iba pa. Ngayon, kung ang mga rosetang ito ay matibay na ang pagkakaugat, maaari na silang ihiwalay sa inang halaman para hindi na nito gastusin ang sarili nitong lakas para sa kanila. Pag-usapan natin ang mga karaniwang pagkakamali sa pagputol ng halaman na maaaring magsayang ng lahat ng ating pinaghirapan. Ang pagkakamali number 1, tulad ng napag-alaman na natin, ay ang sobrang pagputol. Pangalawang pagkakamali naman ay ang pagputol ng masyadong mababa. Mayroong ilan na, sa pag-aakalang makakabuti, ay pinuputol ang mga dahon sa pinakaugat na siyang nakakasira sa growth point o tinatawag nating puso ng halaman. Huwag na huwag itong gagawin. Kung masira ang puso ng halaman, malaki ang posibilidad na mamamatay ito. Mag-iwan ng tangkay na may taas na halos 5 or 7 sentimetro. Sa paglipas ng panahon, kusa itong matutuyo at malalagas, pero mapoprotektahan pa rin nito ang growth point. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pag-iwan ng mga pinutol na dahon sa kamang taniman. Mabubulok din yan, iniisip ng marami. Oo, pero kasama rin niyan ang paglaganap ng mga sakit at peste. Kaya kailangan lahat ng pinutol na bahagi ng halaman ay maingat na kolektahin at sunugin o ilayo ng tuluyan sa inyong taniman. Okay, malinis na ang mga taniman at maluwag na ang paligid ng mga halaman. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang yugto, ang tamang pagpapakain sa taglagas. Dito matatagpuan ang malaking kaibahan kumpara sa pagpapataba tuwing tagsibol.
Kung noong tagsibol ay kailangan natin ng nitrogen para sa mabilis na pagdami ng dahon, ngayong taglagas, ang nitrogen ay ang ating numero unong kaaway. Ang mga patabang mayaman sa nitrogen tulad ng urea, ammonium nitrate o sariwang dumi ng hayop ay magtutulak sa pagtubo ng mga bagong uspong na dahon. Ang mga malambot na dahong ito ay hindi aabot sa gulang bago dumating ang matinding lamig at sila ang unang mamamatay na magpapahina sa buong halaman. Ang pagpapakain sa taglagas ay may dalawang pangunahing layunin: palakasin ang sistema ng ugat at tulungan ang pagbuo ng mga usbong ng bulaklak para sa susunod na ani. At ang dalawang iba pang pangunahing nutrient na responsable dito ay ang phosphorus at potassium. Sila ang bida sa ating menu ngayong taglagas. Ano nga ba ang pinakamagandang pampakain sa ating mga strawberry? Dalawa ang ating pagpipilian, ang organikong paraan at ang paggamit ng mineral na pataba. Ang pinakaideal ay pagsamahin ang dalawang ito. Para sa organikong pataba, ang pinakamainam ay ang lubos na nabubulok na compost o vermicompost. Maaari itong ikalat sa palibot ng bawat halaman na may kapal na mga 2 sentimetro. Hindi lamang ito magbibigay ng sapat na sustansya, kundi magpapabuti pa sa istruktura ng ating lupa. Isa pa sa mga organikong pampakain na sagana sa potassium ay ang abo mula sa kahoy o wood ash. Maaari lang itong iwisik sa palibot ng mga halaman, humigit kumulang 1 tasa kada metro kwadrado. Kung mas gusto mo naman ang mineral na pataba, ang mainam mong gamitin ay superphosphate na mapagkukunan ng phosphorus at potassium sulfate or kalimagnesia bilang mapagkukunan ng potassium. Karaniwan, inilalagay ang mga ito ng tuyo. Pantay na ikinakalat sa taniman at bahagyang hinahalo sa lupa kasunod ng instruksyon na nasa pakete. Paano nga ba at kailan dapat maglagay ng abono? Ang pinakamahalagang panuntunan, huwag na huwag maglalagay ng abono sa tuyong lupa. Dahil sa paggawa nito, maaari mong masunog ang ugat ng iyong halaman. Sa halip, diligan mo muna ng maigi ang taniman gamit ang simpleng tubig. At pagkatapos lang, kapag basa na ang lupa, saka mo ilagay ang abono, pwedeng tuyong butil o likidong solusyon. Kung gagamit ka ng tuyong abono, ikalat mo ito sa pagitan ng mga hanay ng halaman at sa paligid ng mga puno o palumpong. Siguraduhin lang na iwasan mong direktang tumama sa gitna ng halaman. Pagkatapos nito, bahagyang halukayin ang ibabaw ng lupa gamit ang panglinang o maliit na rake para matabunan ang mga butil ng abono. Kung likidong abono naman ang inihanda mo, idilig mo ito ng direkta sa ugat ng halaman. Iwasan lang na tumama sa mga dahon. Ang pinakamainam na panahon para sa pag-aabono bilang paghahanda sa pagpasok ng mas malamig na panahon ay sa huling bahagi ng Agosto o Setyembre. Gawin ito kaagad pagkatapos ng malawakang paglilinis at paggupit ng mga sanga ng halaman. Kailangan ng halaman ng sapat na oras para masipsip at magamit ang lahat ng sustansya bago dumating ang paglamig ng panahon. Bukod sa pagpapabunga, may isa pang napakahalagang gawain sa taglagas na may kinalaman sa tubig. Ito ang tinatawag na malalimang pagdidilig. Lalo itong mahalaga kung tuyo ang taglagas. Ang pangunahing layunin nito ay punuin ang lupa ng tubig hanggang sa kaibuturan, upang sa pagdating ng tagsibol, may sapat na imbak na tubig ang mga halaman para sa kanilang paglago. Ang tuyong lupa ay mas mabilis at mas malalim magyelo kumpara sa basang lupa na maaaring maging sanhi ng pagkaputol at tuluyang pagkamatay ng mga ugat. Isagawa ang pagdidilig na ito sa huling bahagi ng taglagas bago dumating ang matinding lamig o pagyeyelo, partikular kapag ang temperatura ng hangin ay nasa halos 0 degrees Celsius na.
Kailangan itong diligin ng sagana, sapat para mabasa ang lupa hanggang 30 mo 40 sentimetro ang lalim. Hindi ito basta wisik-wisik lang. Ito ay isang masinsinan at matagalang pagdidilig. Ang ganitong imbak na tubig sa ilalim ng lupa ay magbibigay ng mas komportableng kondisyon para sa ugat habang taglamig. Ating talakayin ang mga mapaminsalang pagkakamali sa pagpapabunga. Una at pinakamahalaga, ang paggamit ng nitrogen. Ulitin ko, bawal ang sariwang dumi ng hayop, dumi ng manok, o nitrate sa taglagas. Direktang daan ito sa pagkamatay ng inyong mga tanim. Pangalawang pagkakamali, ang labis na dosis. Mas mainam ang kulang kaysa sobra. Ang sobrang asin sa lupa ay nakakapinsala sa ugat ng halaman na parang tagtuyot, kaya't laging sundin ng mahigpit ang instruksyon sa pakete ng abono. Pangatlong pagkakamali, ang paggamit ng abono na may chlorine tulad ng potassium chloride. Ang strawberry ay napakasensitibo sa chlorine. Pinipigilan nito ang paglago ng halaman. Pumili ng mga abono na walang chlorine tulad ng potassium sulfate. At tandaan, ang pagpapabunga sa taglagas ay hindi isang karerang patakbuhan, kundi isang marapon. Nagbibigay tayo ng sustansya hindi para sa agarang epekto, kundi upang lumikha ng pangmatagalang reserba para sa buong taglamig at tagsibol. Nalinis na ang mga taniman at nasustentuhan na ang mga halaman ng strawberry. Akala mo'y makakahinga ka na ng maluwag? Naku, hindi pa pala. Dito na magsisimula ang ikatlong yugto, ang ating pakikipaglaban sa mga di nakikitang kaaway, sa mga nalaglag na dahon, sa ibabaw ng lupa, sa mga kilikili ng dahon, at maging sa mga tangkay. Doon nagtatago para magpalipas ng taglamig ang sandamakmak na peste at spores ng iba't ibang sakit. Ang strawberry mites, weevil, spores ng gray mold, powdery mildew, at iba pang uri ng leaf spots. Silang lahat ay nag-aabang lang ng tagsibol para muling lumusob ng buong lakas sa mga bagong usbong na dahon at bulaklak. Kaya ang ating pangunahing gawain ay magsagawa ng preventive treatment para ubusin or kahit paano'y makabuluhang bawasan ang populasyon ng mga salot na ito. Ang paglilinis at pag-aalaga sa panahon ng taglagas ay mas mahalaga pa kaysa sa tagsibol dahil sinasalakay natin ang kaaway habang sila ay mahina at naghahanda para sa kanilang mahabang pagtulog. Ang pag-iwas ay laging mas mainam at mas matipid kaysa sa paggamot. Isagawa ang pag-spray sa isang araw na tuyo at walang hangin pagkatapos ninyong linisin ng husto ang inyong mga taniman. Ngunit bago pa man kayo magsimula sa paglalagay ng mulch, dapat ay may sapat pa ring init ang hangin. Mas mainam kung hindi bababa sa 5 to 7 degrees Celsius para maging epektibo ang mga ginamit na produkto. Kailangang mag-spray ng napakamasusi. Sa bawat halaman, sa lahat ng dako nito, binibigyan ng sapat na pansin ang ilalim ng mga dahon at ang gitna ng halaman. Ngunit hindi lang yan. Kailangan ding gamutin ang mismong lupa sa taniman at sa pagitan ng mga hanay. Dahil diyan, nagtatago ang karamihan ng mga peste at sakit. Ito ay isang kumpletong disinfeksyon na magbibigay ng malusog na simula at paglago sa ating mga tanim. Ngayon, pumili na tayo ng panlaban. Para sa mga sakit na dulot ng fungi, tulad ng spotting o pagkabulok, napakabisa ang mga panlunas na may tanso. Ang klasikong paraan ay ang paggamit ng 1% solusyon ng Bordeaux mixture or copper sulfate. Nagbibigay ang mga ito ng protektibong patong sa ibabaw ng mga dahon at lupa na pumipigil sa pagtubo ng mga spores. Kung mas gusto ninyo ang mas moderno at systemic na fungicides, pwede ninyong gamitin ang mga produkto tulad ng Chorus or Score na epektibo kahit sa mas mababang temperatura. Para naman sa mga peste tulad ng mites at weevils,
Angkop ang mga insectoacaricides gaya ng Actara or Fufanon nova. Maaari ring pagsamahin ang pag-aplikasyon ng mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng tank mix ng fungicide at insecticide kung pinahihintulutan ito ng kanilang mga instruksyon. Makakatipid ito sa inyong oras. Huwag ding kalimutan ang pagtrato sa lupa. Ito ay isang kritikal na hakbang na madalas nakakalimutan ng marami. Pagkatapos mong ispray ang mga halaman, buhusan din ng sapat na dami ang lupa sa taniman gamit ang parehong solusyon ng fungicide. Makakatulong ito para mapuksa ang mga natutulog na yugto ng fungi na nasa lupa. Para mapabuti ang kalusugan ng lupa, maaari ring gumamit ng mga biological na preparasyon. Halimbawa, yung nakabatay sa Trichoderma or Bacillus subtilis tulad ng phytosporin o trichosin. Inilalagay ang mga ito sa lupa sa anyo ng solusyon. Ang mga kapakipakinabang na mikroorganismo na ito ay aktibong pumipigil sa pagdami ng mapaminsalang mikroflora. Ang mga biopreparasyon ay mainam na pagpipilian para sa mga taga-suporta ng organikong pagsasaka. Gayunpaman, mahalagang ilagay ang mga ito habang mainit-init pa ang lupa upang makapwesto at makapagsimula silang gumana ng epektibo. Ngayon, buwagin natin ang isa pang popular at lubhang delikadong alamat. Ang matinding lamig ay papatay sa lahat ng peste at sakit. Sa kasamaang palad, hindi ito totoo. Ang ating mga peste at mga sanhi ng sakit ay nag-evolve na sa loob ng libu-libong taon upang mabuhay sa ating klima. Nagtatago sila ng malalim sa lupa, sa ilalim ng mga bukol ng lupa at sa mga natitirang halaman, sa mga lugar na hindi abot ng lamig. Ang mga natitirang halaman at iba pang organikong material ay nagsisilbi pa nga bilang mainit na kumot para sa kanila. Kaya naman, ang umasa sa general lamig ay parang umaasa sa bahala na. Tanging ang napapanahon at masusing paglilinis at paghahanda pagkatapos ng anihan o sa pagtatapos ng lumalaking panahon ang makakasigurong sa susunod na taniman, ang iyong mga halaman ay gigising sa isang malinis at malusog na kapaligiran at hindi sa isang larangan ng digmaan na puno ng hukbo ng nagugutom na kaaway. Huwag magpabaya dahil ang hakbang na ito ay susuklian ka ng sobra-sobra. Sa wakas, narito na tayo sa huling bahagi. Ang ikaapat at panghuling yugto ay ang pagtatakip. Para itong pagsuot ng mainit na kumot sa ating mga strawberry para sa taglamig. Ngunit ang pangunahing layunin ng pagmumulch at pagtatakip ay hindi lamang upang painitin sila, kundi upang protektahan mula sa biglaang pagbabago ng temperatura at sa nakatutuyong hangin tuwing taglamig. Isipin ninyo, sa araw sa sikat ng araw, natutunaw ang lupa sa halamanan, ngunit pagsapit ng gabi, biglang bumababa ang matinding lamig. Ang tubig sa lupa ay nagyeyelo at lumalaki, kaya naitutulak nito ang sistema ng ugat ng strawberry paahon sa ibabaw. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na frost heave or pag-angat ng ugat, at ito ay lubhang nakakasama sa mga halaman. Ang wastong pagtatakip ay pumipigil sa matinding pagbabago ng temperatura at pinoprotektahan ang mga ugat. Bukod dito, nakakatulong din ito na panatilihin ang moisture sa lupa at protektahan ang mga puso o korona ng mga halaman mula sa pagyelo sa taglamig, lalo na kung walang yelo. Anong uri ng pantakip ang pinakamainam gamitin? Ang perpektong material na pantakip ay dapat buhaghag, nakakahinga at tuyo. Hindi ito dapat mamuo o mabulok. Kabilang sa mga mahuhusay na pagpipilian ang dayami, hindi yung dayami na panghayop dahil madalas itong may kasamang buto ng damo, mga sanga ng pino o abeto at mga nalaglag na karayom ng conifer. Ang mga sanga, bukod pa rito, ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon mula sa lamig
at nagpapalayo sa mga daga at iba pang peste. Maaari ring gumamit ng tuyong pit, hinog na compost, or kahit mga tuyong dahon ng puno mula sa kagubatan, tulad ng oak o maple. Ngunit iwasan ang mga dahon ng puno ng prutas dahil maaari itong magdala ng sakit. Ang layer ng mulch ay dapat sapat ang kapal, mga 10 to 15 sentimetro, upang epektibo itong makapagbigay ng proteksyon. Dapat itong ilatag ng sa paraang matatakpan nito ang lupa sa paligid ng mga halaman, ngunit hindi ganap natatakpan ang gitnang bahagi ng halaman kung saan lumalabas ang mga dahon. Kung hindi, maaari itong mabulok. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal gamitin bilang pantakip sa halaman. Sa mga dapat iwasan, nangunguna ang sariwang sawdust. Ito ay nagsisiksikan at nagiging matigas na sapin na nagpapabulok sa mga halaman. At habang nabubulok, sinisipsip pa nito ang mahahalagang nitrogen mula sa lupa. Ang plastic na trapal o sheeting ay masama ring pagpipilian. Sa ilalim nito, nagkakaroon ng condensation at walang sirkulasyon ng hangin. Kaya sa unang pag-init ng panahon, tiyak na mabubulok ang inyong mga halaman. Huwag din gumamit ng sariwang dumi ng hayop. Hindi lang nito susunugin ang mga ugat, kundi magiging sanhi pa ng sakit na dulot ng fungi. At gaya ng naunang nabanggit, mag-ingat sa paggamit ng mga dahon mula sa prutas ng inyong sariling hardin. Maaari kasi itong maging pugad ng impeksyon. Ang pagpili ng tamang materyales ay susi sa matagumpay na pagprotekta ng halaman. Ang pinakamahalagang aspeto sa pagtatakip ng halaman ay ang tamang tiyempo. Dito, ang prinsipyo ay mas mabuti ng huli kaysa sa maaga. Kung tatakpan mo ang strawberries ng masyadong maaga, lalo na kung mainit pa ang panahon, sa ilalim ng makapal na sapin ng mulch, maaari lang itong mabulok. Ito ang tinatawag na pagkabulok dahil sa init at halumigmig, at kasing delikado ito ng pagkayelo. Dapat mong hintayin ang pagdating ng matatag at bahagyang paglamig tuwing gabi, kung saan bahagyang magyeyelo ang ibabaw ng lupa. Karaniwan, nangyayari ito sa huling bahagi ng Oktubre o sa buwan ng Nobyembre, depende sa inyong rehiyon. Ang kaunting hamog na yelo ay makakatulong pa nga sa strawberries upang tumibay. Pagkatapos nito, sa isang tuyong araw, maaari nang simulan ang pagtatakip. Huwag magmadali at laging bantayan ang weather forecast. At bilang huling hakbang, na lubhang mahalaga lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng matinding lamig o kung nais nating bigyan ng karagdagang proteksyon ang ating mga halaman. Ito ang paglikha ng isa pang layer ng proteksyon na may hangin sa pagitan. Matapos ninyong mamulch ang mga taniman, maglagay ng mabababang arko sa ibabaw ng mga ito. Pagkatapos, takpan ang mga arko ng dihinabing material tulad ng spunbond or agrofiber na may kapal na 40-60 gramo kada metro kuwadrado. Mahalaga na hindi direktang nakadikit ang material sa mga halaman. Kailangang may espasyo para sa hangin sa pagitan nila dahil ang hangin ang pinakamabisang insulator sa init. Ang ganitong uri ng pantakip ay lumilikha ng perpektong microclimate para sa mga halaman. Pinoprotektahan nito ang mga ito mula sa malamig na hangin at matinding lamig. Ang mga gilid ng material ay dapat idiin ng maayos sa lupa gamit ang mga bato o tabla upang hindi ito matangay ng malakas na hangin. Sa ganitong dalawang patong na proteksyon, ang inyong mga clavery ay mararamdaman na parang nasa isang 5-star na hotel. Pagdating ng panahon ng paglago, tiyak na pasasalamatan nila kayo ng masiglang pagtubo at sagana na pamumulaklak. Kaya, buodin na natin. Ang ating daan patungo sa sagana at dambuhalang ani ay binubuo ng 4 na simple ngunit
napakahalagang hakbang. Una, nagsagawa tayo ng masusing paglilinis. Tinanggal ang anumang bahagi ng halaman na may sakit at ang mga hindi kailangan. Ikalawa, nagbigay tayo ng tamang pangsustansya para sa taglagas, may sapat na phosphorus at potassium, at lubusang kinalimutan ang nakapipinsalang nitrogen. Ikatlo, nagdeklara tayo ng digmaan laban sa mga peste at sakit sa pamamagitan ng paggawa ng preventive treatment. At ikaapat, binalutan natin ang ating strawberry ng isang mainit at nakakahingang kumot sa tamang panahon. Ang pinakamahalagang turning point sa pag-aalaga na madalas makaligtaan ng marami ay ang pag-unawa na ang pag-aalaga sa taglagas ay lubos na naiiba sa pag-aalaga sa tagsibol. Sa taglagas, hindi natin sinistimulate ang paglago ng halaman. Sa halip, tinutulungan natin itong makatulog ng malusog at busog. Ang pagbabagong ito sa pag-iisip ang naghihiwalay sa isang baguhan na hardinero mula sa isang tunay na propesyonal. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kumbinsido akong nasa mabubuting kamay na ngayon ang inyong mga strawberry. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like kung may bago kayong natutunan. Ngayon naman, may tanong ako para sa inyo. Anong uri ng strawberry ang paborito ninyo at mayroon ba kayong sariling sikreto sa paghahanda nito para sa taglamig? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Tara, matuto tayo sa isa't isa.